Hello guys, andito po ako sa tabing dagat. Papunta po kami doon para mag-swimming kasama ang aking anak at saka partner. Ayan guys, ang ganda ng tanawin, ang ganda ng panahon guys, kaya ibahagi ko sa inyo itong lugar na to. Napaka ganda po guys. Ayan po guys, ito yung lugar na tinamaan ng udit, pero back to normal na siya guys. Nag-iba yung ano niya, yung sapa, yung doon banda, nag-iba yung direction, nag-iba yung forma, kaya dito na kami sa baybayin guys. Ayan, maglalakad kasama ang aking partner in life. Ayan, ang daming mangroves guys, puno ng mangroves. Ayan, yung maliliit na ano dito, maliliit na crab. Ayan, bali pupunta kami doon banda. Ayan, yun, ang ganda oh. Ngayon low tide tayo ngayon. Low tide. Wala masyadong ano, nakaibabaw yung tubig. Ayan, ang layo ng dagat doon banda. Namut guys sila guys, nangunguha sila ng yung pagkain, seafoods sa tabing dagat. Ayan, nangunguha sila ng butgay, aninikad. Meron dito guys mga aninikad, butgay. Yan, nangunguha kami dito guys, yung mga butgay, aninikad. Marami dito guys. Pag masipag ka lang maghanap ng mga ano dito guys, yung maliliit na seafoods. Masarap yun guys pag niluluto. Sabaw, matamis yung butgay, ay aninikad. Naghukay kami dito guys minsan, baka may mahanap kami ng aninikad dito. Naiwan na ako guys, kaya nahugay tuloy ako kasi kumuha ako ng cellphone para i-video dito. Yan, pinapakita ko yung kagandahan ng tabing dagat sa Libagon, Southern Leyte. Ayan yung Tomas Upos guys, sa tapat ng ano niyan, Yamban, sa tapat ng bundok. Yan ang Tomas Upos. Yung sa likod naman, maasim Leyte, maasim Leyte. Naiwan na ako. Pag siniswerte ka talaga makahanap ng butgay dito, ay swerte. Kung makahanap ka ng butgay dito, masarap yun. Yan. Daming shell dito guys, mga shell. May dala pa ako guys, nagbaon ako guys. Yan, nagbaon ako ng, alam mo naman dito kami magtanghalian, na-prepare kami ng baonan papunta dito. Iniwan na ako guys. And then may maliit na kubo doon guys, doon kami magstay muna at doon magluluto ng sinog, mayroong inihaw na baboy at saka inihaw na isda. Doon kami mag-iihaw ng isda guys. Samahan niyo ako sa aking vlog guys.
Laki ng bird. Doon. Yung puting bird. Yan. Dito ako banda. Dadaan. Kasi malayo na ako doon. Meron palang ano dito. Pag siniswerte ka talaga na makakuha ng seafoods dito. Yan. Wala akong nahanap guys. Baka hindi pa panahon na boat guy. Pero may nakuha sila doon. Sikagan lang. Ito ang ginagawa ko dati guys. Nangunguha ako ng uulamin ko. Yung boat guy. Tapos yung aninipad. Tapos ito pa lang kumuha nito. Ano ba ito? Ano ito guys? Ito lang ito. Ito na na. Ng mga baboy at saka yung tawag doon isda. May bangka dito. Saan ba tayo? Saan yung kubo mo? Nilabang ka. Yan na, bangka. Hindi ko alam kung kanina yung bangka. Saan ba tayo mag-iihaw? Yan kami, kasi ito yung dala namin. Yan. Tanaw namin ang dagat. Guys, magdendoyan sa ako guys ha. Ana. Mag-relax ariyan sa tabing dagat guys. So really nice place. Guys, ganda guys, oh, view pa lang, sky blue and sea blue. Look at there. So really peaceful place. Ito yung natamaan din ng udit guys. Ito yung kahoy guys, oh, sobrang laki. Galing po ng bundok sa punta dito. Yan. Natumba ata yung kahoy na yan. Sa sobrang lakas ng hangin. Nagdendoyan na ako dito guys ha. Duyan na may trapal. May duyan na kawayan. Yan. Andun yung anak ko. Nagdendoyan din. Gusto matulog. Yan guys. Yan, natulog si
yung anak ko, si J. Angelo, yung senyorito ko. Ayan, ganda ng view ng clouds guys. Oh. Sobrang ganda. Huwag malikot. Yan, tingnan mo. Ayan guys, oh. Ang ganda ng langit guys. Diba? Sobrang ano ba yan? Okay, hindi na yan. Hanggang dyan lang ang zoom niya guys. Nakikita ko talaga yung tanawin dito guys. So may mga isda doon, may lambat doon guys. Yan oh, may lambat. May ginawa sila doon, no? Tawag yung kahoy na yan, na may tao dyan sa ibabaw, may inayos, tapos nilalagyan nila ng net, fish pan. Hindi, fish pan. Ano ba yan siya? Para ano, daanan ng isda. Para makulong daanan pala ng isda para makulong, para mabilis mahuli yung isda. Ganyan palang ginagawa nila pag mag-harvest sila ng isda guys. Pag nakapasok yung isda dyan sa loob, ikukulong na nila. Hindi na makalabas. Matatrap sila dyan sa ilalim, dyan sa may net. Dyan ilalagay nila yung net dyan para mabilis makaharvest ng fish. At may pang-ulam. Diba? Yan guys. Yan ang gagawin para mabilis makakuha ng isda. Lagyan ng net sa may gilid ng doon sa ilalim. Yan sa ilalim yan, sa gilid. Tapos pag natrap yung isda dyan, hindi na makalabas. Tapos i-close nila ng net sa kabila. Ayan, mabilis makuha. So, ganyan ang ginagawa nila guys para makaulam agad. Yan. Gusto ko yung ginagawa nila kasi walang kahirap-hirap. Kaso 50,000 yung budget. 50,000 ang budget guys. Para makabuo ng isang ganyan. Para makabuo daw ng isang ganyan guys, 50,000 na daw ang gastusin. Dala ng labor pala. Pwede tayo mag-ganyan-ganyan guys. Hindi ba basta? Hindi ba? Permit. Ay, kailangan pala ng permit guys. Kukuha pa ng permit pag sa LGU. Ng ganito pag kukuha ng fish. Bawal pala pag gawa ka lang ng sarili mo na walang pahintulot sa LGU. Ganun pala guys. Kaya sinabi ko yun sa inyo guys para malaman natin kung paano mag-harvest ng fish ng ganito. Yan. Tapos mamaya na naman i-share ko mamaya doon pag palapit na kaming uuwi. Magsiswimming muna kami guys.